Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito at syempre sa mga banateros, banateras worldwide. Shout out po sa inyo. And syempre sa mga kababayan natin andito naman sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po nagbabalik Coach Oli. Ayan ha. Coach Oli News PH po ang aking YouTube channel. At sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber, muli po humihingi tayo ng konting lambing. Kahit konting lambing lang po, subscribe po tayo kasi sinabi ni YouTube sa akin, sa email, sa ating algorithm, more than half, lagpas kalahati po ng manunood ni Coach Oli. Yung mga talagang nagsusubaybay kay Coach Oli ay hindi pa po nakasubscribe. Kaya sana po baka naman konting oras nyo lang subscribe po kayo. And syempre, napaka-importante i-like nyo din itong video na ito pagkapasok nyo nang sa ganun mas ikalat po ito ni YouTube. Okay, ito po ang magiging topic natin. Panalo ang Duterte, may ebidensya. Pangalawa, COMELEC, kasabwat ng mga politiko. Grabe talaga. Matindi talaga. This is the worst election ever. Wala tayong aasahan sa 2028 pag hindi ito inayos ng COMELEC. Number 3, Remulla umeepal sa Duterte. At pang-apat, Aimee tumahimik na pagkatapos manalo. Okay, hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ayan, simulan natin dito ha. Panalo ang Duterte. Tingnan po natin. Marami pa rin Pilipino ang mas nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte kumpara sa iba pang leader ng bansa. Batay po yan sa survey ng Pulse Asia. Sa 1,200 tinanong, ilang araw bagong midterm elections. Napaka-importante na ito ha. Ilang araw bago mag-eleksyon. Kailan ang eleksyon? May 12. Kailan ginawa yung survey? May 6 to 9. Ibig sabihin, malapit na malapit na malapit sa eleksyon. Okay? Ano ang pulso ng taong bayan before? 3 days before. Ay, may 11 ano? 2 days before the election. Ang nagtitiwala kay Tatay Digong, 63%. Ang may tiwala kay BP Sara, 50%. Taas, no? Ang nagtiwala kay Bongbong Marcos, 32%. Ibig sabihin yan sa 10, 7 ron, walang tiwala o undecided. Walang tiwala kay Marcos. Yaan ay before the election. Ilang araw lang bago mag-eleksyon. Ano ba eleksyon? Naalala ko, may 11 ba? May 12? Basta anyway, 2 days before. Anong ibig sabihin diyan? Ang taong bayan, mataas yung 63%. Karamihan po ng presidente, may tiwala sila before pagkahalal. After niyan, pabulusok na yan. Bakit? Lahat halos ng presidente budol. Ang daming ipapangako, paniniwalaan ng taong bayan sa simula ng kanyang kampanya, sa simula ng kanyang pagkapangulo, may tiwala ang taong bayan. Bago siya matapos ng 6 years niya, lagpak na, dumausdos na, sumubsub na ang trust rating. Ganyan po ang nagiging trending. Si PRRD lang ang even after the election, hindi na presidente, pinagkakatiwalaan pa ng taong bayan. Si Pangulong Duterte lang, si Tatay Digong lang, yung pinagkatiwalaan kahit nakakulong. Malaking bagay po yan. Tapos, hindi nanalo ang Duterte.
Lokohan 'to. Ma lehitimong lokohan 'to. Ako naniniwala with all honesty, in my opinion, panalo ang Duterte. Sa Mindanao nga, landslide. Tingnan nyo na lang ang boto ng media, ang boto ng pulis, ang boto ng AFP, sino ang panalo? Duterte. Nakita nyo? Hindi nila kasi pwedeng dayain yun. Manual counting po kasi yun. Kita nyo? Lahat po ng ebidensya lumalabas na. Anong sabi ni Tatay Digong? Kung hindi nyo iboboto yung Duterte, kalimutan nyo na ako. Ibig sabihin, kung ayaw nyo sa Duterte, ituring nyo na akong patay. Kasi wala naman kayong tiwala sa akin eh. Pero lumabas, ang taong bayan may tiwala kay Tatay Digong. Etong lumabas na survey na ito na 63%, mataas po ito. Hindi po biro yan. So kung may tiwala ang taong bayan kay Tatay Digong at ang kabilin-bilinan ni Tatay Digong, iboto ang Duterte. At doon sa manual counting, doon sa boto ng mga pulis, ng mga sundalo, ng media, ang nanalo si Tatay Digong at ang Duterte. Ibig sabihin, etong uniform men natin, including the media, hindi lang makapagsalita ng lantaran ang tiwala na kay Tatay Digong. Nakinig kay Tatay Digong. Kaya ako naniniwala ako, hindi lang yung media, hindi lang yung policemen, hindi lang yung sundalo ang nakinig kay Tatay Digong. Ang buong Pilipinas nakinig kay Tatay Digong na ang ibinoto Duterte. Hindi ba nakakahiya yun? Pulis mo, sundalo mo, Bongbong Marcos, hindi yung alyansa ang binoto. Sumusunod lang yan sa'yo eh. Dahil wala silang magawa. Pero ang puso niyan, Marcos, wala sa'yo. Doon palang kita na eh. Isipin mo, hindi nila binoto si Abalos na siya ang Secretary of DILG, siya ang SILG. Di ba? Yan, matinding lantaran na yan. Even the Vice President, mas mataas pa sa'yo, Marcos. Na yung binabato nyo ng putik na gumagamit di umano ng confidential funds, kinurakot ang confidential funds, binabato nyo ng impeachment. Mataas pa ang tiwala ng taong bayan kay BP Sara sa lahat ng paninirang ginawa ninyo compared sa iyo, Marcos. So, isipin mo yan. Tapos, biglang mananalo kayo? Biglang mananalo si Bam? Biglang mananalo si Kiko? Anong lokohan yan? 17 million overvotes. Saan ka nakakita lupalop ng mundo yan? Only in the Philippines. Only in this election may 17 million votes. Lahat na ng ebidensya lumalabas na may dayaan. Even the Duterte Youth Party List na mamaya i-discuss natin. Sinasabing kasabwat ang COMELEC. Lahat po ng senyalis. Even yung bata mong si Chanco, anong sabi niya? Pumirma ng impeachment yung mga congressman kasi hindi maririlisan ng pondo ni Tambaluslos. Di ba? Anong ibig sabihin? Yung dami nyo kabulastugan ay nabubuking na ng tao kaya walang tiwala sa inyo eh. Naku-confirm lang. Yung binanggit ni Chanco, alam mo, public knowledge na yan. Alam na ng buong Pilipinas yan even before niya banggitin. Na-confirm lang.
Dahil tagaloob siya. Kakampi nyo pa. Ewan ko kayo mga manunood, tanungin ko kayo. Kayo ba ay talagang, hindi sa pagiging panatiko pero do you honestly believe na nalo ang Duterte? Kasi marami nagbimensahe sa akin, panalo ang Duterte eh. Kaya nga daw takot ang COMELEC na magkaroon ng manual recount. Kaya hindi po natin dapat tigilan ang COMELEC na kailangan bilangin ulit yan manually. Ang laking problema ginawa nitong COMELEC na to. 63% ang nagsabing may tiwala sila kay Duterte. 50% naman ang kay VP Sara Duterte at 32% ang may tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. 42% naman ang walang tiwala sa kasalukuyang Pangulo, habang 25% kay VP Sara at 17% ang walang tiwala kay Isipin mo, dating ito yung walang tiwala kay Marcos, 42%. Mas mataas pa yung walang tiwala sa kanya kaysa yung may tiwala siya kanya, kay Marcos. Ang wala lang tiwala kay PRRD, 17%. Tapos hindi lahat ng Duterte nanalo. Saan ka nakakita ng ex-president ganyang kataas ang trust rating at ganyang kababa ang distrust rating? Sino nakagawa niyan? Duterte lang. Tatay Digong lang. Tapos sasabihin nyo may nanalo sa alyansa. Tapos sasabihin nyo panalo si Kiko at saka si Bam. Pati nga sila na surprise Nag-iyak-iyak na nga si Sharon dahil ayaw iboto yung asawa niya. Tapos biglang nanalo. Anong kalokohan to, COMELEC? Hindi nyo na maalis, COMELEC, ang nawalang tiwala ng taong bayan sa inyo. Kaya kung hindi nyo i-manual recount yan, wala kayong lehitimong maliwanag na paliwanag. Yung active explanation sa taong bayan. Hindi na magtitiwala ang taong bayan sa 2028 election. Nakakatakot po ito, mga kababayan ko. Ang uupo na mga opisyal natin, ang uupong mga leader, ay hindi galing sa puso ng taong bayan, kung hindi sa makina ng COMELEC. Kaya nga, bakit hindi nyo, kung nagsasabi kayo ng totoo at maliwanag na walang dayaang nangyari, ipaliwanag nyo yung 17 million votes na maayos. Ipaliwanag nyo ng maayos bakit hindi natin kailangan mag-manual counting, manual recount. Wala ang taong bayan kung hindi nyo magagawa yan. Parang yung pagiging addict ni Marcos. Addict man siya or hindi man siya addict, yung tiwala ng taong bayan wala na. Bakit? Takot magpa-drug test. Ang simple-simple lang yan Kung hindi addict yan, ang tagal nang nagpa-drug test niyan. Hinamon siya ni PRRD, sabay sila sa luneta. Naduwag, natakot si Marcos. Anong ibig sabihin nun? Di addict yan. Addict ba siya or hindi? Anong paniniwalaan ng taong bayan? Di addict. Ba't ayaw niya magpaano? Ayaw niya magpa-drug test. Anong klase yan? Same thing sa inyo, COMELEC. Huwag niyo ibaon ang sariling mo dito, Garcia. Kasi kung hindi mo mapapaliwanag yan, lumayas ka dyan kasi inutil ka wala kang silbi. Ang laki ng bulilyaso mo, tas ayaw mong lumayas dyan. Ay, anong pakinabang mo sa Pilipinas? Wala. Tapos ayaw mong paupuin kung sino-sinong party list na kalaban nyo. Tapos paupuin nyo kung sino-sinong party list na kakampi nyo. Anong lokohan yan? Lumayas ka dyan, Garcia.
Kung wala kang maliwanag na paliwanag, kung wala kang gagawin, abay lintik na yan. Walang na magtitiwala sa eleksyon natin. Hanggat nakaupo ka dyan at wala kang ginagawang lehitimong babalik ang tiwala ng taong bayan sa COMELEC, sinisira mo COMELEC, Garcia. Kaya lumayas ka dyan. Wala kang silbi dyan, Garcia eh. Anong pakinabang mo? Ito kitang-kita na, naglalabasan na oh. Pangulong Duterte. Halos magkakasing dami naman ang undecided. 27% kay PBBM, 25% sa kasalukuyang bise at 20% naman sa dating Pangulo. Tinanong din ng mga respondents kung sang-ayon ba sila o hindi sa paghahain sa Senado ng impeachment. Nakita mo. Ito 50%, hindi sila sang-ayon sa impeachment. At ang sang-ayon lang sa impeachment, 28%. COMELEC, kitang-kita na dyan oh. Ayaw na ng taong bayan sa Marcos. Ayaw din nila kay Bam at kay Kiko. Ang gusto nila Duterte. Ulitin ko, even the uniform men and media, the absentee voting, ang binoto, Duterte. Ano ka ba? Nagtatanga-tangahan ka ba talaga o tanga ka, Garcia? Lumayas ka dyan. Panira ka sa COMELEC. Kung hindi ka magre-recount, huwag mong sirain ang ahensya ng COMELEC. Huwag mong sirain ang Pilipinas. Huwag mong tanggalin yung boses ng milyong-milyong Pilipino. Isipin mo, ang sinupalpal mong bibig, 17 million. 17 million ang inawat mong magsalita. 17 million na puso inawat mo. Yung sigaw ng puso nila, namin, na 17 million. Iisipin mo yan kung 17 million binoto niyan Duterte. Di ba? Ang masama nito, yung boto na yun, baka napunta pa kay Bam at kay Kiko. Biglang nanalo eh. Lintikang dayan yan. Umayos ka. Lahat po ng ebidensya labas na sa dayaan ng COMELEC. Bakit ayaw mong mag-manual recount? Gaya ng pag-ayaw ni Marcos sa drug test. Parehas kayo eh. Kung wala kayong tinatago, simple lang. Laban kay VP Sara Duterte. Pinakamarami ang hindi sang-ayon na nasa 50%, habang 28% naman ang sumasang-ayon. Okay, next topic po tayo. Eto pa. Ha? Tingnan ninyo to. Isa pang ebidensya na nagkaroon ng dayaan nitong nakaraang midterm election. Bukod dun sa survey na ginawa 2 days before the election, ay ang laki ng tiwala sa Duterte. Ito pa, isang ebidensya. Nakasabwat ang COMELEC sa dayaan. Tingnan po natin. Binigyang diin ng Duterte Youth Party List na pinupolitika sila ng Commission on Elections o COMELEC. Kaya naman nanawagan sila na magbitiw na sa pwesto si Chairman George Erwin Garcia. Sang-ayon ako sa iyo, Brad. Ha? Okay, nakasama natin to nung kampanya eh, no? Alam mo, sang-ayon ako eh. Dapat ikaw, Garcia, wala kang pakinabang dyan. You are the worst. This election is the worst. Bumitaw ka na dyan. Ayon sa grupo, sa nakuha nilang intelligence, inutusan umano ang COMELEC ng ibang politiko para i-disqualify sila upang makaupo ang Gabriela Party List. Nakalain mo yun? COMELEC, may kinakampihan kayo? Ha?
Kasi 3 upuan po 'yan, eh. Malaki 'yan, ha. So, 3 ang mawawala, puwedeng punan sa ilalim. Oh, 'yan po ay intel na natanggap ng Duterte Youth Party List. Ako naniniwala dito, eh. Sabi ko nga sa inyo lahat ng dayaan, lahat ng, anomalya sa eleksyon pointing to COMELEC na nagkaroon ng dayaan. Isa pa ito, nakikikuntsaba sa Gabriela. Eh, alam naman natin, lantaran. Ang pula nakikipaglantaran na sa dilaw. Kumukuha na sila kasi hindi nila kaya ang Duterte. Dito sa mga aktivista, nakikipagkuntsaba na sila. Yung sinuka ng pamilya Duterte, ngayon nakikuntsaba na kay Bam Aquino sa dilaw. Ganyan po kahalang ang bituka ng mga yan. Lantaran na po yan, eh. Kitang-kita naman, di ba? Kitang-kita sa galaw ni Tamba. Ano sinasabi ni Tamba? Meron na silang alyansa agad. Kakampi ng agad nila si Laila. Yung dating sinusuka nila, kinain nila. Ngayon yung COMELEC, may gustong ipasok. Kasabwat kayo COMELEC sa dayaan. Kung papakinggan ko ang paliwanag ditong si Duterte Youth, 3 upuan po yan. Sa madaling salita, 3 congressman ang inalisan mo ng karapatan na 100,000 ang bumoto. 100,000 ba o milyon ang bumoto rito? Kaya nga may 3 seat yan, eh. Number 1 or number 2 tong Duterte Youth Party List. Inalisan mo ng boses. Yung mamamayan, ayaw mong paupuin. Panalo to, eh. Ba't ayaw mong paupuin? Bakit? Kasi itong party list na ito, nagsampa ng impeachment laban kay Marcos. So ayaw ni Marcos maupo ito. Dahil pag nakaupo ito, talagang tutuluyan yung impeachment ni Marcos at delikado siya. Delikado si Marcos ngayon. You know why? We are going to 2028 presidential election. Pag mahina kang presidente, mahina ka na sa presidential election. Pwede ka lang sa midterm election. Bakit? Hawak mo makinarya. Hawak mo pa rin ang budget. Hawak mo ang pera. Hawak mo ang congressman. Hawak mo ang senado. Hawak mo ang secretary. Hawak mo lahat. But going to 2028 election, hindi na po, iba na po ang istorya dyan. Iba na. Magpapalit ng presidente. You will see, you will feel the power shift going to the Duterte, especially come close 2028. Kaya pag pina-impeach ng Duterte Youth Party List si BBM, delikado siya. Dahil pag umabot sa Senate yan, guaranteed po impeach yan. Convicted po yan si BBM. Kaya as early as now, kinana na itong Duterte Youth Party List para hindi na makapag-file ng impeachment. Dahil ang dami talagang impeachable offense si BBM. Kaya lang na-impeach si BP Sara dahil lang makinarya na kay tambaluslus pa. Pero pag nag-shift ang power, yung sinasabi kong nawala na ang makinarya, nawala na ang pera, wala na ang pondo, at lumusot yan, itong impeachment na isinampa ng Duterte Youth Party List, tapos sila dyan sa Senado. Ang numero po ng Senado nasa Duterte.
Sa katunayan, magkakaroon sila doon ng minority. At lilipat na isa-isa yun. Hawak na po dyan ng Duterte ang Senate na yan. Huwag po tayong magbiruan dyan. Nakikita nyo na yung problema? Kaya, binakbakan to. Naniniwala ako, totoo yung sinasabi nito, nakikuntsaba po ang COMELEC dito. Sinabihan ako ng intelligence officer kagabi, dalawa, na kaya kami hindi ipoproklama at baka i-disqualify para kapag kami ay natalo, yung natalong Gabriela Party List doon sa dulo, yun ang uupo. Isipin mo yun, yung natalo, pauupuin. Yung may 3 upuan, hindi mo pauupuin. Sino ka, Garcia? Sige nga, ako sagutin nyo sa mga manunood, nanggigigil ako rito. Sino ba to si Garcia? Hari ka ba ng Pilipinas? Yung may 3 upuan, yung 3 congressman, hindi mo pauupuin? Yung talo, pauupuin mo? Sino ba ito? Diyos ba to si Garcia? Sagot naman ni Chairman Garcia, mahirap na gumawa ng espekulasyon. Paliwanag niya, hindi maaaring automatikong sabihin na kapag natanggal ang Duterte Youth ay tiyak na aakyat ang nasa baba ng mga party list tulad ng Gabriela. Pwede po naman na mabinipisyon yung nasa taas, mabinipisyon muli o mabinipisyon na nasa baba. Masyado pong maaga para pag-usapan yung bagay na yan. So meaning to say, it is wrong to say na ang purpose ay mabinipisyohan yung nasa baba. Mali ka dyan. Okay, eto sabi pag nawala at na-disqualify ang Duterte Youth Party List, hindi naman ibig sabihin yung nasa ibaba agad ang papasok. Pwedeng makinabang yung nasa ibabaw. Siguro madadagdagan ng seat. Siguro yan ang ibig niyang sabihin. So it doesn't follow na ang Gabriela agad ang papasok. Unang tanong, bakit hindi mo paupuin ang Duterte Youth Party List dahil binoto ng tao yan? At kung may desisyon man, kung sinong may karapatang magdesisyon, korte ba magdi-decide yan o whatever o whoever, let them decide, not you. Pati tingnan mo, si ano nga may kaso child abuser to si Castro. Si Erwin Tulfo nga, may kaso pa yan. Pati citizenship niyan may problema. Paanong nanalo yan? Bakit nyo pinalusot? Tapos senador ngayon may problema sa citizenship. Hindi nyo kinestyon. Samantalang ang reklamo dito kaliit-liit na bagay. So, ibig sabihin, kung may magreklamo lang, hindi nyo pa uupuin? Bakit hindi mo antayin ang desisyon? Bakit hindi mo na mapatunayan na may kasalanan nga yan? Sinasabi nga natin, mas mabigat ang ginawa ni Erwin Tulfo. May problema sa citizenship. Tahimik ka. Anong klaseng ka-ipokritohan yan? In English, double standard ka. Maanim ka. Tapos tahimik ka? May loko rin to. Wag ikaw. Wag kang pala desisyon, ha? Paupuin mo. At kung mapatunayan sa korte kung saang mang kurado, let them decide. Because the Filipino people decided they should be congressmen. 3 po yan. And at the same time, alam mo ba ang number 1 binoto rin ng absentee voting ng policemen and armed forces? Duterte Youth Party List. Ano ka? Nabuang ka? Ano nangyari sa'yo?
Pangalawa, bakit hindi mo masabi? O sige, kahit ma-disqualify kayo, hindi uupo ang Gabriela, mali ka dun. Hindi mo masabi, di ba? Bakit? Kung madi-disqualify nga ang Duterte Youth Party List, pustahan tayo, ang Gabriela uupo. Hindi mo ma-confirm eh. Pangatlo, ba't hindi mo rin masabi na hindi sila madi-disqualify? Kasi nga, minamanipulan nyo na. Yun ang problema. Dagdag pa ni Garcia, wala siyang direktang partisipasyon sa kaso ng Duterte Youth at ang desisyon ay batay sa merito ng kaso. Ibig sabihin, tatalakayin sa resolusyon kung ano talaga ang totoong issue sa kaso ng grupo at hindi sa teknikalidad. Yung po kasi sa Duterte Youth, hindi po ganun kadali, komplikado dahil hindi po technicality yung issue doon. Ang issue po doon ay on the merits. It goes into the very heart as to whether dapat bang na-accredit o hindi yung naturang party list. Si ano nga eh. Hindi nga dapat nakatakbo dahil may problema sa citizenship, di nga nyo kinestyon. Paulit-ulit ka, Garcia eh. Yan po yung initial na binanggit nila sa akin. Dante Amento, UNTV. Ngayon ako, next topic tayo. Wala talaga. Nakakatakot ang 2028 election until nakaupo tong mama na ito. Bakit hindi mo BBM sinama sa tinanggal pa itong si Garcia? Walang silbi ito. Sinira nito ang tiwala ng taong bayan sa eleksyon. Ba't pinaupo mo pa yan? Bakit hindi mo pala pinatanggal din yan? Gaya ng ginawa mo sa secretaries mo, BBM. Ito, next topic tayo, pag-usapan naman natin. Itong itong Rimulya. Umiepal pa sa Duterte. Hindi umano maaring magtrabahong alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakadetain sa The Hague. Ayon po yan kay DILG Secretary John Vic Remulla na inaalam din kung papayag ang International Criminal Court na manumpa sa tungkulin ang dating Pangulo sa loob ng detention center. Nakatutok si Darlene Kai. Ngayong proklamado na bilang nanalong mayor ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinag-uusapan kung paano siya makakapagsilbi bilang alkalde ngayong nakadetain siya sa International Criminal Court sa The Hague. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, inaalam niya una kung paano makakapanumpa sa tungkulin ang dating Pangulo. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa sa ICC kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. Ayan, sana gawin mo yan. Kasi baka mamaya umiepal ka rin lang sa Duterte. Diba may binanggit din naman tong mama na ito na alam niya yung plano patungkol dito tapos nung bagdang hearing na binabago niya. So may mga sinabi siyang facts. Tapos iniba niya nung nagkaroon ng Senate inquiry. No? Ganyan po itong si Remulla. Nasa ano ata nila itong si Remulla eh. Nasa lahi ata nila itong ganitong Hindi ko alam kung sa kanya, ito lang kay John Vic o kay Boying lang. Kasi tandaan nyo, kasalanan nyo yan eh. Ikaw, si Boying at si Torre at saka si BBM. Kayo ang nagpatakbo. Ako nagpapaalala lang. Sabi nga ng Medeldea, yung abogado ni PRRD, ang ginawa sa kanya ay kidnapping. And I agree with him. Kaya, paalala lang, hindi kayo laging nasa poder. Paalala lang din, hindi laging presidente si BBM. Baka akala ninyo, yung mga krimeng ginawa ninyo ay hindi nyo pananagutan. Tandaan nyo, whether you like it or not, uupo at uupo si VP Sara. Kung hindi man si VP Sara, someone
like PRRD. May paninindigan. At someone like BP Sara, hahabulin at hahabulin kayo. Kayo na gumawa ng krimen. So wag kayong magpakitang gilas dyan as if concerned kayo kay Tatay Digong, gagawin ninyo ang trabaho ninyo, tapos magsasalita kayo, tapos iba naman ginagawa nyo. Gaya ng kapatid mo na sinabi, hindi papapasukin ng ICC. Wala silang karapatan dito. Tapos, in the end, nakipagtulungan sa ICC. Sana naman, sa salita, magpakalalaki kayo. Kung ano yung sinabi ninyo, gawin ninyo. Let your yes be yes and your no be no. Manindigan naman kayo. Huwag yung puro kayo salita, iba namang ginagawa ninyo. Kasi kailangan mag-oath siya to assume office eh. So, in his absence, the Vice Mayor will be there. Pero ang number one concern namin, makapag-oath siya as Mayor. Pero ang tanong, maaari ba siyang magtrabaho mula sa detention center sa the Netherlands? Ayon kay Remulla, hindi. Kailangan at physically present ka eh. So in his incapacity na hindi niya kayang magsilbi, ang Vice Mayor muna. Kaya pagdating ng June 30, ang anak daw niyang si Sebastian Duterte na nahalal na Vice Mayor ang tatayong Alam mo, ang ganda ng strategy nila PRRD dyan. Ha? Isipin ninyo yan. Ang ganda po. Alimbawa, hindi tumakbo si Baste as Vice Mayor. At ibang nanalo. Kunwari, tumakbo si Baste as Governor. Or halimbawa, tumakbo si Baste as Mayor at Vice Mayor si PRRD. At nawala si PRRD, may papalit. At yung kalaban yun. Yun ang masama. Baka Nograles pa ang uupo. So medyo nautakan sila. Hindi ko alam kung alam na-predict ni PRRD na siya ay huhulihin. Or posibleng may masamang mangyari kay PRRD. Kaya nag-vice mayor si Baste. Para siya ngayon, kung may masamang mangyari man kay PRRD, si Mayor Baste ang uupo. Ang ganda nung strategy na gawa nila dyan. alkalde. Umalis naman kanina si Vice President Sara Duterte pa Qatar at para bisitahin ang ama sa the Netherlands ayon sa inilabas na impormasyon ng kanyang tanggapan. June 4 nasahang babalik ng bansa ang Vice-Presidente. Ibig sabihin, wala siya sa bansa sa pagsisimula ng paggulong ng kanyang impeachment proceedings. Sa June 2 kasi nakatakdang basahin ng impeachment charges laban sa Vice. At sa June 3 ay mag-i-issue ng summons at ilang relevant orders sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ayon sa isang constitutional law expert, hindi obligado ang Vice na dumalo sa mismong trial. Pwede ho namang i-represent siya ng kanyang mga abogado. Doon din ho sa rules ng impeachment, hindi naman kinakailangan nandun siya. Kasi nga, kung hindi naman siya yung witness o tinatanong, hindi niya kailangan. Of course, kung gusto naman niya, hindi naman siya pwedeng pagbawalan. Para sa Maliwanag po yan na hindi kasi gagawing issue na naman yan, wala si BP Sara. Kasi umalis si Marcos. Hindi naman kay BP Sara iniwan yung Pilipinas. Diba? May vice president siya. Nagtataka nga ako bakit kanino hinahabili ni Marcos yung kanyang posisyon. Anyway, alam naman natin, takot yan si Marcos sa Duterte. Pero sana andito si BP Sara. No? Kasi, alam mo maraming nangyayari sa ibang bansa. Diba yung huling punta nila sa LA, ay may namatay nga na overdose, di umano. No? May na overdose. So maganda na nasa Pilipinas lang si VP Sara pag umalis si Marcos nang merong designated survivor. Just in case. Baka mamaya nagparty-party sa ibang bansa. Wag naman sana. Mabutin dito si BP Sara. So wag ka masyadong nag-aalis BP Sara. Baka alam mo na,
Yung absentee voting, tandaan po natin ang uniform men, Duterte ng binoto. Medyo hindi maganda yun para sa administrasyon. So, stay put ka lang, BP Sara. Baka kailanganin ka ng Pilipinas, whatever happens. You are the designated survivor, BP Sara. But anyway, sisimulan na yung impeachment. Wala yan. May numero po si BP Sara. Hindi Kaya nga, sabi nga niya, handa siya harapin dyan. Hindi matatalo si BP Sara sa Senate. 100% yan. Unless talagang pinagbabaril itong mga Duterte na unlikely mangyari. No? Malabo na yan. Even si Laila de Lima, parang tinotopak, kailangan daw mag-inhibit. Bubita talaga yung abogado na yon. Mag-inhibit etong mga Duterte Black sa impeachment case ng gagawin dito kay BP Sara. Wala talagang alam to si Laila de Lima. Ay nako. Alam nila pag nakabalik ang Duterte, balik sila sa kulungan. Yung mga animal dyan na magnanakaw, yung mga animal dyan na kidnapper, antayin nyong makaupo si BP Sara. Ngayon, saka natin tingnan ang tapang ninyo. Next topic po tayo. Eto, si Amy, tahimik na pagkatapos manalo. Ang resolusyon si Senator Amy Marcos para imbestigahan ng Senado sa umano'y katiwalian sa Bureau of Immigration o BI. Partikular na sa proseso ng pagpapalawig ng tourist visa ng mga foreign national. Ayon sa resolusyong isinumite ng senador, may price menu umano ng service fee para sa mga nag-a-apply ng tourist visa extension na umaabot ng 15,000 hanggang... Grabe tourist visa extension, 15 years to 19 years, 70,000. Anong klaseng loko-loko rin talaga tong nasa mga immigration na nagpapagawa nito 15 to 19 years, tourist visa. Saan ka nakakita ng tourist visa na ano yan? Resident visa na yan 70,000 pera talaga tong mga ito. 70,000 pesos. Binalikan din ng mambabatas ang mga naunang kaso ng katiwalian sa BI tulad ng pagtanggap umano ng mga opisyal ng immigration ng 10,000 pesos na lagay sa kada Chinese national na nais makapasok sa bansa. Okay, kayo palang Bureau of Immigration ng ang pro-China 10,000 kada papasok na Chinese sa Pilipinas. Miswapang talaga. Marcos, BBM, anong ginagawa mo dyan sa upuan mo? Akala ko ba kayo dyan China? Pro-China pala kayo Kayo palang papapasok ng mga Chinese kapalit 10,000. Hanggang 10,000 lang pala kayo, mga anim. Kahit kulang ang dokumento. Giit ng kulang ang dokumento pa. 10,000 lang. Ang chichip ninyo. 10,000 lang kapalit. Ng dignidad ninyo. Marcos, pro-China ka kung hindi mo kakastiguin itong immigration mo. Senadora, hindi dapat ginagawang negosyo ang serbisyo para sa mga dayuhan dahil nakasisira ito ng tiwala sa pamahalaan at tourist destination image ng Pilipinas. Inikayat niyang imbestigahan ang mga irregularidad, panagutin ang mga sangkot at gumawa ng batas para sa tapat at makataong serbisyo. Okay, purihin kasi sabi natin, pag tama palakpakan.
So papalakpakan kita dyan, Aimee. Dahil ginagawa mong pag-iimbestiga patungkol dyan sa kalokohan dyan sa immigration. Talagang sumakit na rin ulo namin dyan before. But in anyway, ang tanong ko lang sa'yo, Aimee, dati agresibo ka about sa Duterte. Bakit ngayon parang medyo paling na? Ha? Ang nag-ahon sa'yo, lugmok na ang political career mo, dumausdos ka na, hindi ka mananalong senador. Kung hindi dahil umangkla ka kay BP Sara, dahil sa pakitang gilas mo na pakikipaglaban sa Duterte. Bakit ngayon tahimik ka na sa Duterte? Iiwan mo na si Tatay Digong dong nakakulong? Tapos iba nang aasikasuhin mo? Kunwari bisibisihan ka? Ha, Aimee, bisibisihan ka? Busy ka dyan sa immigration? Kung anong nagpahalal sa'yo, kung saan ka aktibo during the election, kung anong nagpanalo sa'yo, yun ang gawin mo. Hindi yung bisibisihan ka dyan sa immigration. Ibudol ka rin, Aimee, eh. Ha? Nitahimik ka nga doon sa manual recount. I'm sure, alam mong nagkadayaan. Bay, huwag ka naman sanang tumahimik sa dayaang nangyari nung eleksyon. Yes, importante yung pinaglalaban mo sa immigration. Pero mas importante na ipagtanggol mo, ipaglaban mo yung di umanong naging dayaan ng eleksyon. Dahil pag hindi naayos yan at andyan si Garcia, yung dayaang na yan mangyayari sa 2028. At ang uupo, hindi halal ng taong bayan. Ang uupo dyan, hindi gusto ng taong bayan. So mas importante yun. Kasi kung ang uupo, magnanakaw, adik, swapang, ganid, abusado, walang mangyayari sa Pilipinas. Kaya mag-imbestiga ka na mag-imbestiga sa immigration. Walang kwenta kung hindi maaayos ang eleksyon. Dahil puro loko-loko ang uupo. So first things first. Yung munang pinaka-problema ang unahin natin. Yung eleksyon. Sana yung ingay mo, yung daldal mo nung before the election, magamit namin ngayon. Ha? At hindi ka paiba-iba. Nawala ka na sa Duterte, hindi mo pa pinaglalaban tong eleksyon, no? Kayo talaga, oh. Anyway, wag mong kakalimutan i-like tong video na ito at sana, hindi po nyo makalimutan mag-subscribe sa channel ko. Muli, Coach Oli. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, maraming salamat po. God bless everyone. Coach Oli po.